Ngayon ng mga ang saya ng mga, makakaliwa ngayon dahil sa nakita nila napakaraming mga kabataan ang nakilahok na dati naman ay hindi nakikilahok. So eto makikita ninyo ha, yoong ano, ay nasaan na yun ba't parang nawala yung ano, ito tingnan ninyo 'to, Isang patunay na talagang nakabalik na sila sa sirkulasyon. Ang puso ko ay lumalaki, nakikita yung mga bagong pag-asa ng bayan na nandito ngayon lumalaban. Ang puso ko ay lumalaki, nakikita yung mga bagong pag-asa ng bayan na Ayan. Ang puso daw niya ay lumalaki, dahil nakikita daw niya ang mga bagong pag-asa ng bayan. So, ibig sabihin, rampant na naman talaga yung kanilang pagre-recruit sa mga kabataan para sumali sa mga ganitong demonstrasyon, doktrinahan hanggang sa umakyat ulit sa kabundukan ng mga yan at labanan ng gobyerno. So, masayang-masaya sila dito. Ito yung rason kung bakit si VP Sara ayaw nilang bigyan ng confidential funds. At siguro kung nagtuloy-tuloy si VP Sara sa DepEd, nagtuloy-tuloy si VP Sara na makakuha ng confidential funds para ibuhos against insurgency, baka walang mga kabataan na na-recruit kahapon para manakit sa mga kapulisan. Yan yung sinasabi ko na ginigisa ang mga Pilipino sa sarili nilang mantika. Ang mga komunista, magre-recruit yan ng mga Pilipino na lalaban para sa kanila. Sinong lalabanan? Yung mga pulis at mga sundalo. Tapos ito naman mga sundalo, magfa-fight back. So magkakasakitan, Pilipino laban sa Pilipino. Nasaan yung mga pinuno noong mga na-recruit? Ayan, nasa Kongreso, nasa halls of the Congress, mayroong mga parliamentary immunity. At sila pa yung gumagawa ng mga batas para sa bayang Pilipinas. So, diyan mo talaga makikita na nagbalik na ang puwersa ng mga makakaliwa dito sa Pilipinas. Na ano na tayo, nanalo tayo pansamantala nung panahon ni Pangulong Duterte sa tulong ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero wala na. Nabalik na nila ulit, nabawi na nila ulit yung mga lansangan. Ibinalik yan sa atin eh. Ibinalik ni Pangulong Duterte yung lansangan sa mga totoong mga nagpoprotesta para sa ikabubuti ng bayan. Ngayon, bumalik na naman yung lansangan doon sa mga nagpoprotesta laban sa gobyerno para sila ang pumalit. Gusto ng mga ito sila ang pumalit. Gusto ng mga ito gobyerno nila yung susundin natin at yung manaig. Kaya makikita nyo mga kapulisan, pinoprotektahan ninyo yung mga tao na pumapatay din sa inyo. Yun ang problema natin. Part of yung may kumakalat nga na na parang text message intel report na nagkakaabutan ng 1,000,000 isang buwan, kasama daw ang makabayan, di umano kasama daw ang makabayan na sinusweldohan ng Speaker of the House. 1,000,000 per month. So kung 300 yan, that's 300,000,000 per month. Kung 300 na congressman yan. O sabihin natin, 200 na congressman kasi yung iba doon baka matitino. O mantakin mo kung ganun, 200,000,000 in a month. So magkano yung 200,000,000 in 1 year? 'Di ba? Kung 200,000,000 times 10, ba 2 billion na yun. Kasi nagkamali ako sa mathematics ko nung nakaraan. Sabi ko 100,000,000 ang 1 billion. 1,000,000,000 pala ang 1 billion. So, if sa 10 buwan lang, 2 billion na yung ginagastos natin. Ano lang yun bayad lang sa mga kongresista na di umano ay, but aside from that, meron pa daw mga travel allowances yung mga yan pagka break. Di ba? Merong mga session break sila, which is nangyayari yata yan 4 times a year. O, kung 4 times a year na nagkakaroon ng break ang Kongreso, meron daw silang another 5 million para sa kanilang pamamasyal, hindi ba? That's 4 times a year. O, 5 million, let's say, times 200, ano na naman yan, congressman na naman yan. O, 500 times 200, 4 times a year. O, kayo nang bahalang mag-mathematics. Ganun kalaki ang pera ng Pilipinas na ginagastos nila sa paglalagay pa lang sa mga kongresista. Kaya itong mga kongresista, may pera talaga sila to mobilize. At kung itong pera na ito ay napunta sa mga makabayan, na alam naman natin na
legal front ng CPP and PNDF, wala na. Makakapag-recruit talaga sila ulit, makakapag-mobilize talaga sila ulit, hindi ba? Kasi itong mga pera na ito na pinaiikot yan, walang resibo yan. Oo, walang resibo yan. At ang may kapangyarihan dyan, yung Speaker of the House noong time na yun, which is si Martin Romualdez, di ba? Kaya nakakatakot na nakita nyo kung gaano na ulit kalakas ang puwersa ng mga makakaliwat. Ito nga, ang aling to, tuwan-tuwa daw siya, ang laki-laki daw ng puso niya na nakikita na nakabalik na daw, bumalik na yung mga kabataan sa kalsada. O anong ibig sabihin nun? Talagang nakabalik sila. Nasayang yung effort ni Pangulong Rodrigo Duterte at ni Pastor Apollo Kibuloy ng NTF-ELCAC sa kanilang laban against sa mga insurhensya na ito. At sana nanonood yung mga magulang kahapon. Nakita nyo sana kung gaano karami yung mga bata na nanggugulo, nagcha-chant, na talagang parang iba nga high school pa lang eh. Nakita natin yung mga malalaking eskwelahan, yung mga parang Poveda yata yan. Kita natin may mga bandila pa doon, di ba? Supposedly ang mga anak ninyo, ang mga anak natin, dinadala natin sila sa eskwelahan para matuto eh. Hindi para matutong maging realista, kundi para matuto sa buhay at magkaroon ng kaalaman na magamit nila sa kanilang pagtatrabaho, hindi sa kaalaman para magreklamo sa kalsada. Okay lang naman na tinuturo ang pagiging makabayan sa eskwelahan, pero kung yung itinuturong pagiging makabayan ay radikal, ay hindi po nakakabuti yan. So ito po, ayon dito sa sa video na ito, ay tuwan-tuwa ang makabayan na nakabalik na sila. At kayong mga magulang, wala na. Sabi ko nga sa inyo, nagpapasalamat kami na mga magulang na ang mga Duterte ay talagang pinigilan ng insurhensya. Pero pagbalik ni Pangulong Marcos sa posisyon, ano ang unang-una nilang ginawa? Ayan, lumakas ulit yung mga nagrarally, dumami ulit yung mga nagrarally, tapos nakakapanakit ulit yung mga nagrarally na never ginawa ng mga Duterte supporters yan. Wala pong mga Duterte supporters ang nanakit. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban.
kita.